Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Mahabagin, bayan isayaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid ko kay Kristo, sa pasimula ng pagdiriwang ng ating banal na misa, ay inaanyayahan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pagbasa, lalo tigit sa ating Ebanghelyo. Ay nakaranas tayo ng pisikal, emosyonal at moral na paghihirap. Katulad ni Job, maaring minsan ay naitanong din natin, di kaya ang buhay natin sa mundo ay isang pagpapakahirap lamang? Sa Ebanghelyo ay ninarawan si Jesus na nagdilingkod sa mga may karamdaman at mga nagdurusa. Sa pamamagitan niya, ipapakita ng Diyos na higit siyang malapit sa sinumang nahihirapan at nabibigatan sa buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, halong sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos atin ang langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng kasalanan sa limutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunulog sa kanulan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kami mga kabilang sa iyong angkan.
Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Sa pagsasalaysay ni Hope sa hirap na kanyang sinapit, na ilalarawan din niya ang pinagdaraan ng hirap ng tao. Sa salmong tugunan, ipinahahayag ang paglingap at pagliligtas ng Diyos sa atin. Pagbasa mula sa aklat ni Hope. Nagsalita si Hope at sinabi niya, "Ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya'y tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad. Para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko. At tuwing sasapit ang gabi, ay namimigati ako. Ang gabi ay matagal, wari wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas. Pag-asa ko'y lumalabo at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahanin, ang buhay ko'y parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napapalitan na ng lagim." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Ulitin po natin. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Purihin ang Panginoon, o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na kalulugot. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nanulubig. Tugon. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag yaong ngalang itinakda. Tugon. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Tugon. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Layunin ni San Pablo ang makahikayat ng marami, kaya't sinikap niyang makibagay sa lahat ng tao, lalo na sa mga mahihina. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling inaatang sa akin. Sa Ama ko, kung hindi ko iparangal ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gandapalang hinihintay. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang mga gandimpala? Ang mapahirangal ko ng walang bayad ang mapulting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagaparangal. Malaya ako at di alipin ninuman, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mahina, ako'y naging gayang mahina. Upang mahikayat ko sila, ako'y nakibagay sa lahat ng tao, upang ang ilanman lamang ay maligtas ko, kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito, alang-alang sa mabuting balita, upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay nila Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Nooy di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at mga inaalihan ng demonyo. Nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mga taga-Kasoledad, magandang gabi po sa inyo. Ako po ay nagagalak at muli nagkita na naman po tayo, mga banal na mga babaeng hamba. Ang mga banal na animoy lumilipad-lipad. At siyempre binibisita ko rin ang kaibigan kong si Father Douglas Badong. Tagal na rin kaming hindi nagkita. Mga ilang linggo lang ang nakalilipas pagkatapos ng nakita kami sa misa doon sa Quirino Grandstand sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ayan. Kami mga deboto, aparing deboto. Kamusta po kayo? Okay, bago po ang lahat, pasalamatan natin ang Diyos, no? Sa binigyan niya tayo ng lakas para pumunta at magdiwang ng banal na misa. Pasalamatan natin ang Panginoon. Yun na yun. Alam niyo po, si Jesus ay talaga nga namang marubdubin ang kanyang misyon sa paglilingkod sa bayan ng Diyos. Alam niya ang kanyang gagawin.
mangangaral ng mabuting balita at kasabay ng pangangaral ng mabuting balita, pagpapagaling sa mga may sakit at pagpapaalis sa mga inaalihan ng demonyo. Tignan niyo pong yung mga katabi kung mukhang may sakit. May sakit po ba? Oh, salamat sa Diyos. Tignan niyo yung katabi niyo kung mukhang dinidemonyo. Ano po ang sagot? Wala. Salamat sa Diyos. Palapakan natin ang Diyos. Wala kayong sakit at walang inaalihan ng demonyo. Tunay ang presensya ng Diyos. Amen? Sapagkat naparito ang Panginoon upang magpagaling at magpalayas ng demonyo. Pero higit sa lahat ay ang kanyang pangangaral ng mabuting balita na ang Diyos ay kapiling natin. Ang Diyos ay kapiling ng mga dukha. Ang Diyos ang kanyang matay nakatuon sa mga mahihirap. Ang kanyang matay nakatuon sa mga may sakit. Ang Diyos nagpapagaling sa mga may sakit. Ang Diyos nagpapalayas sa mga inaalipin ng demonyo. Hindi ba mabuting balita yon? Na ang Diyos ay kasama natin, kapiling natin, lalo't higit sa mga pagsubok ng buhay. Nakikiisa ang Diyos, nakikilakbay ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Maliwanag po? Kaya nga, sa ating mga pagbasa, sabi ni Job, ang buhay ng tao ay sagana sa hirap. Naku. Minsan parang may tama, no? Pagkatapos ng suliranin, dadagdagan. Pagkatapos minsan, sabay-sabay ang problema. Minsan, na-experience niyo po yan? Para tayong sinusubok. May sakit si mama, mamaya, nagkasakit naman si tatay, nagkasakit din yung kapatid, tapos nawalan pa ng trabaho, sagana sa kahirapan ang buhay. Bat-bat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Ay tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad. Ito yung mga nabe-burn out. Hindi lahat na nagtatrabaho, maayos ang buhay. Lalo tigit sa panahon ngayon, marami ang burnout dahil sa maraming demand sa kanilang trabaho. Trabaho ng trabaho, gastos ng gastos, wala namang naiipon. Pagod sa buhay. Buti kayo, mukhang hindi pagod. Hindi ba minsan bat-bat ng suliranin at tiisin? Para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayad. Naranasan ng iba. Hindi ka pa nga sumisweldo, alam mo na kung saan mapupunta ang sweldo, sa utang, sa credit card. Kaya pagdating ng sweldo, wala ng pera. Kasi inangutang at binayaran ang utang. Nararanasan po natin yan, di ba? No, hindi ka pa nakakasweldo, wala na kaagad. Ubus na. Ay, nako. At sa tuwing sasapit ang gabi, namimigati. Ang gabi ay matagal, waring wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan at palaging mabilis na naglalagas, pag-asa ko'y lumalabo.
May mga taong mahirap makatulog, isip ng isip kung paano malalagpasan ang problema. Minsan ang iba nalulunod na sa kakaisip. Hindi na makatulog, walang kapanatagan ng kalooban, hindi mapakali. Minsan, naiinggit ako sa mga anghihimbing ng tulog sa mga taong nasa kalsada. Ang himbing ng tulog. Samantalang ang iba naka-air condition, hindi makatulog. Tignan niyo yung mga katabi niyo kung mukhang may tulog. Mukha bang may tulog? Oh, salamat sa Diyos. Upang sa ganun, talagang ang ating pag-asa ay itinutuon sa Diyos. Tunay nga, kapag wala ang Diyos, walang direksyon ang buhay. Ang iba kasi, tinatanggal ang Diyos. Ang ipinapalit ang career. Pinapalit ang trabaho. Kaya hindi mapakali. Kaya parating gustong top 1. Gusto parati angat sa iba, career-oriented. Tinatanggal ang Diyos, pinapalit ang career. Talagang mahirap ang buhay kasi para kang nakikipagkompetisyon araw-araw. Ang iba tinatanggal ang Diyos, inilalagay ang pera, na parang ang pera ang sagot sa lahat. Hindi naman sa ganon. May mga maraming pera, hindi alam ang gagawin sa dami ng pera. Hindi makatulog. Oh. Ang iba nag-aaway-away sa kanilang mamanahin. Mukhang wala naman dito nag-aaway-away, no? Panatag. Hindi sagot ang pera para ikaw ay mapanatag ang kalooban. Nako, lalo't higit sa mga nag-iisip ng business, hindi makontento. Hahanap pa ng paraan hanggang sa maging alipin na ng pera. May bahay ng malaki, bibili pa ng mas malaki. Bibili pa ng apartment, bibili pa ng condominium, bibili pa ng isang may sasakyan, bibili pa ng 3. Hindi mapakali. Hanggat hindi walang kakontento sa buhay. Ibig lamang pong sabihin, kapag wala ang Diyos sa buhay natin at pinalitan natin ng iba, mawawalan tayo ng direksyon. At sasabihin natin, ang buhay ay punong-puno ng problema. Kaya nga dumating si Jesus, hindi para alisin ang problema, para itama ang daan. Kasi hindi naman mawawala ang problema eh. Di ba? Hindi mawawala ang mga suliranin. Hanggang tumanda tayo, kahit na bago tayo mamatay, may suliranin tayo, may problema tayo. Pero ang mga problemang iyan, kapag kasama si Jesus, ay pagkakataon upang ikaw ay lumago. Kasama si Jesus sa pananampalataya. Amen? Problems are opportunities for you to grow. Kaya don't pray na mawawalan ka ng problema. No, but pray that you will become stronger person in facing all kinds of trials and tribulations. Na ikaw ay mas maging matatag na tao.
Okay po? Okay? At ito naman sinasabi sa ikalawang pagbasa ni Apostol San Pablo, nakikisama ang Diyos. Kasama natin sa bawat pagsubok ang Diyos. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Tayo pa nga ang umiiwan sa Diyos. Tayo pa nga ang umaalis. Pero ang Diyos, mananatiling tapat. Totoo. Amen? Amen? Oh. Sa ating ebanghelyo, narinig natin, ang daming pumupunta kay Jesus, nagpapagaling siya ng maraming may sakit, ano pat ang buong bayan, nagkatipon sa pintuan ng bahay ni na Pedro. Ang dami-daming tao. Patuloy na nagpapagaling si Jesus, nangangaral ng mabuting balita, hanggang sa hinahanap siya ng tao. Ngunit ang sabi ni Jesus, kinakailangan ko ring pumunta sa ibang lugar. Yung sense of mission na tinatawag. Na ang mission ay dapat nakaugnay sa diwa at kalooban ng Diyos. Halimbawa na lamang po sa ating buhay, ang anak ninyo may asawa na. Hayaan nyo nang lumago ang inyong anak sa kanyang asawa. Huwag mo nang pakialaman pa. Pumunta ka na sa ibang pamamaraan sapagkat hayaan mo na ang anak mo na may asawa. You have to let go of your child or children for them to grow. Then focus on your mission. And your mission should be rooted in God's will, not your will, not my will. Dito lang ako, kinakailangan ako. Amen? Huwag ganun. Minsan kinakailangan tayong mawala para lumago ang mga mahal natin sa buhay. Sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, kinakailangan ko ring pumunta sa ibang lugar. So maraming clamor, magstay siya at manatili doon sa lugar, sa Capernaum, sa bahay ni na Pedro, pero kinakailangan niyang pumunta sa ibang lugar. Clear, malinaw ang misyon ni Jesus. Hindi nadadala sa ingay ng tao. Malinaw. Sapagkat ang Panginoong Hesus nasasaad din, sinasabi sa Ebanghelyo, parating nagdarasal at nakikipag-ugnay sa Diyos Ama. Kaya ang gagawin ni Jesus ay kagustuhan ng Diyos Ama sa pamamagitan ng pagdarasal. Amen? We have to let go of some things, of someone, let go of some places for us to grow in faith in God. Ano-ano mga bagay na dapat nating hayaan na? Ipaubaya na sa Diyos at magpatuloy sa buhay. Ano-anong mga tao? Baka naman, hindi ko naman sinasabing kalimutan nyo ang mga mahal na yumao na. Huwag niyong kakalimutan, ipagdasal ninyo. Pero kung parati lamang iniisip ninyo ang buhay ng mahal niyong yumao,
huwag mo nang balik-balikan pa ang pagkakamali ng iyong anak. Alagaan mong apo mo at mas maganda, nakadoon ka sa apo mo para hindi magsyota agad ng maaga. Pagmadrehin, pagpariin. Oo, diba? Let go and let God. Baka ang pag-asa mo nasa apo mo. Amen? Malinaw po? Sana ito ay magsilbing pamamaraan natin upang sa ganon lalo tayong kumapit sa Diyos. At ang Diyos ang siyang magiging direksyon ng ating buhay at siyang magiging misyon sa ating buhay. Let go and let God. Pahayag na po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagkalooban tayo ng Ama ng bagong buhay sa pamamagitan ni Jesus na pumarito upang magpagaling at magpatawad at mag-alay ng kanyang buhay sa lahat. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Manatiling tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa pagtataguyod ng Ebanghelyo at paghahatid ng paghihilom sa mga komunidad na nawasak ng karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang pagsilbihan ng walang pagtatanggi ng mga namumuno sa pamahalaan, ang mga mamamayan, lalo na ang mga mahihirap, mga walang tinik at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging matatag nawa ang mga may sakit at mga pinaghihinaan ng loob. Pagkalooban nawa sila ng pag-asa sa tulong ng mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tapat nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa kanilang pangako na sundan ang halimbawa ni Kristo. Damay sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makapagtagpo nawa ang lahat ng mga pumanaw ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan, bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at mga gawa. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. At tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapalala.
ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya at inalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Hulil at tanggapin ang alay. Tanda ng bawat puso, pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Pagkalumong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakilanman, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gay din mubog sa tao bilang iyong kawangin sa pagpakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw nga ipinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Pinagpalang maririto sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, nawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya
ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Santo Papa at ni Jose, aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose, kabiyak niyang puso. Kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubi na galing na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ito ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa
Nihiling namin kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid ko, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, mga kasolidad. Peace po, kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakaisang ibinibigay, kami niloob mong mapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamungan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po muna sandali. Marami pong salamat po muli sa inyo sa muling pagtanggap po sa akin dito sa inyong parokya, mga kasolidad. Amen. Alagaan yung mabuti si Father Douglas Badong, ha? Akong unang magagalit sa inyo kapag pinabayaan nyo siya. Amen. Tayo na po tayo lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipagtanggol mo at basbasan ang mga kaarib ng iyong angkan. Pagkalubong kalusugan ng buong katauhan, ang walang pag-iimbot na pagmamahalan at ang walang maliw na katapatan sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tampagkapala ng makapangyarihang Diyos, Ama palang tinapos nyo na agad. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid ko, tapos na ang ating banal na misa. Patuloy kayong binibigyan ng buhay ng Panginoon. Humayo kayo, maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa Diyos. Maraming salamat, mga kasoledad. God bless po. God bless. Mayo nagdipaya, kanyang pagkalingat labang, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng anis sa kanan, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, mayo nagtipaya. At katarungan, ganda ng kanyang kaharian.